So may nangyaring masama sa isang tulay na mahaba sa Pilipinas. Dulot po nitong matitinding sama ng panahon mga sangka. Ito po ay breaking news, kapapasok lamang. So puro sama ng panahon mga sangkay, no? Grabe itong nangyayari ngayon sa ating mundo. So pag-usapan po natin ito. Kasi meron pong isang tulay ang nasira ngayon. Mahabang tulay ito mga sangkay, no? Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa bawat vlog po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto mga sangkay, nakakalungkot to. Abay, pambihira itong nangyari ngayon. Ngayong gabi lamang po mga sangkay. Sa gabi po ito nangyari, nasirang tulay, isang bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac ang gumuho hating gabi ngayong August 29. Ang date ngayon, 29. Dahil sa patuloy na pagragasa ng tubig sa Aquino River ayon sa Tarlac CDRRMO. So, yan po mga sangkay. Ay, naku po. So, grabe na po itong nangyayari ngayon. Hindi lamang po sa Nepal ang may problema. Maging sa iba't ibang panig ng ating mundo may problema mga sangkay. Ito. Ewan ko kailan po ito itinayo mga sangkay, no? Pero alam nyo yung naalala nyo mga sangkay yung San Juanico Bridge. Yung San Juanico Bridge. Ito, pakita ko po sa inyo. I'm sure alam nyo naman to mga sangkay, pero mas maganda yung makita nyo po talaga. Kasi, grabe ang lupit nito. Hindi po talaga siya nadali mga sangkay. Kahit po, naalala nyo yung Yolanda? Saan? Kahit po nagkaroon po ng Yolanda, hindi po siya na-damage ng gusto. Ayan po, the San Juanico Bridge sustained minor damage from Super Typhoon Yolanda noong November 2013. Na-repair po kaagad. Pero hindi po siya yung kagaya po na ito mga sangkay na, teka lang, ilapit natin. Hindi po siya kagaya na ito na naputol talaga. Yun, kasi kung titingnan mo yung San Juanico, ito, pakita ko lang sa inyo. Yung San Juanico Bridge. Napakahaba po niyan, guys. Ayan. Napakahaba po niyan. Ayan, oh. Alam po natin kung gaano kalakas ang Yolanda. Yun po yung pinakamalakas sa kasaysayan ng ating mundo sa panahon po natin ngayon na naganap na bagyo. Sobrang lala. Yung tipong kahit po bulldozer, tinatapon, kahit kalabaw, nililipad. Ganun po siya kalakas. Pero itong San Juanico Bridge, nung hinahampas po ng mata ng bagyo ang Leyte, hindi po ito na ano. Meron po siyang mga minor damage, pero hindi po siya naputol, wala pong naging problema sa kanyang pundasyon, maayos pa din. Ganyan po katindi mga sangkay ang San Juanico Bridge na pinatayo. Siyempre, ang nagpatayo po noon mga sangkay si Ferdinand E. Marcos. So ito naman, hindi ko alam sino ang nagpatayo na ito. Ayan, ito po yun mga sangkay, oh. Tingnan natin yung mga larawan. Ito, Aquino Bridge. Photos show the aerial view of the recently collapsed Aquino Bridge in Tarlac City, Tarlac on Saturday. Di na kinaya ni Aquino Bridge. Caption, Tarlacenyo Dino Garcia as he shared these drone photos. Okay, ito yon mga sangkay. Okay, so ayan po siya, oh. Ay, medyo malapit pa lang. Dito siya, oh. Medyo malapit mga sangkay sa kalsada, oh. Parang intersection pa to. No? Ayan, oh. Malapit siya galing sa kalsada, hindi pa siya yung mismong nasa gitna. Kasi ito yung naputol pala, oh. Timula dito. Pababa. Ayan, oh.
Akala ko ito lang. Medyo ano pala, ayan po. Zoom natin. Grabe mga sangkay. O, ayan. Ayan siya, oh. Lala, no? Ito, oh. Yung gilid dito, hindi nadali. Yung gitna talaga, oh. Pero dito, putol talaga. Oh my goodness. Ang lalaanan nitong nangyayari ngayon mga sangkay, no? Kaya dapat yung flood control, maano talaga yan, marisolba. Palala na po ng palala itong nangyayari ngayon sa Pilipinas. And take note, hindi lamang po sa Pilipinas ito, kundi sa buong mundo. Nangyayari to mga sangkay. Ito siya, oh. Daming mga tumitingin na ano dito mga sangkay. Grabe. So, binalita din po ito ng GMA. Ayan po. Isang bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac ang nagkulap sa ating gabi ngayong araw. Ating gabi pero medyo ano pa dito. Parang araw lang din, no? Pero sa camera lang po yan. Ayan siya mga sangkay, oh. Hindi nga lang naka-aerial shot. Grabe. Alas 11. Alas 11 na dali. Mag-alas 12. Yung iba kasi sinasabi alas 12 po eh. Ayun, no? Okay, so ayan po mga sangkay. Sabi dito pinapayuhan ang publiko na umiwas muna, naiwasan muna ang apektadong bahagi at sumunod sa mga traffic at safety advisories ng mga otoridad. Ayan po. So again, doon po ito sa Tarlac. Mag-iingat po yung mga kababayan po natin dyan. At itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, mga sangkay, ay bahagi po ng climate change, no? Masyado na pong matitindi ngayon ang pagragasa ng tubig. And by 2030, ayon po sa mga report ng mga scientists, mas magiging delikado ang sitwasyon ng ating mundo pagdating po sa weather. So ngayon, itong nakikita po natin, wala pa to mga sangkay, wala pa po ito. Hindi ko sa tinatakot ko kayo, pero mag-research po kayo. Anong mayroon sa 2030? May paparating na mas delikado pa, no? Dahil nga po sa climate change. Pansinin nyo sila Elon Musk, di ba? Gustong pumuntang Mars. Ano meron doon? Kasi nakikita nila yung mundo po natin. Pasira na po ng pasira. Grabe. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone. Again, mag-iingat pong lahat. Okay?